Billionaires Instant Bright, Part 28. Siguro'y dala na rin ang impluwensya ng alak kaya kay bilis kong nalunod sa mga halik na binigay sa akin ni Mr. Blair. Nakakapanghina ang bawat hagod ng mga labi niya na tila ba hinihigop ang aking lakas. Ang hangin sa buong katawan ko. Bawat galaw ng malalambot niyang mga labi ay nilulunod ako ng nilulunod. Hindi ko na alam kung makakaahon pa ba ako. It keeps playing in my head. Bulong niya sa akin nang saglit na makalayo ang mga labi namin. Damang-dama ko ang mainit niyang hininga kahit pa nasa ilalim kami ng shower. Kahit ilang beso ang kalimutan ay hindi ko magawa. Dagdag niya bago ako muling siniil ng halik. Pero sa pagkakataong to ay mas naging mapusok siya. Ramdam ko ang panggigigil niya sa bawat hagod na ginagawa niya. Napapikit na lang ako at napakapit sa batok niya, habang malugod kong tinatanggap ang mapaglaro niyang dila, na tila tinutuklas ang bawat anggulo ng loob ng bibig ko. Lasang-lasa ko pa rin ang alak sa laway niya, dahilan para mas malasing ako sa magkahalong init at sarap na hatid niya. Sir? Kahit nadalang-dala na ako sa nararamdaman ko, ay gusto ko pa rin itigil ang ginagawa namin. Gusto kong putulin ang namumuong koneksyon sa pagitan naming dalawa. Dahil hindi ko alam kung ano ang mangyayari kapag hinayaan ko pa tong magpatuloy. Sir, tuluyan ang natalo ng tawag ng aking laman ng aking isipan. Bumigay na ako sa sensasyong dala niya. Hingal na hingal ako nang sa wakas ay tantanan niya ang mga labi ko. Ang leeg ko naman ang pinuntiran niya. At hindi ko na napigilang mapatingala dahil sa magkahalong kiliti at sarap na nararamdaman ko. Mabilis kong kinagat ang labi ko nang maramdaman ko ang mga ungol na nagbabadyang lumabas sa aking bibig. Pero kahit anong pigil ko ay hindi ko pa rin nagawa. Kumawala ang mahihinang ungol ko na humalo sa tunog ng lagaslas ng tubig. Napakapit na ako sa ulo niya para mas idiin ang kanyang mukha sa aking leeg. Itinagilid ko pa ang ulo ko upang maging komportable siya sa ginagawa niya. Sir? Ungol ko nang maramdaman ko ang dila niyang pinapasadahan ng leeg ko. Paminsan-minsan ay sinisip-sip niya to, dahilan para mas lalong sumarap ang sensasyong nararamdaman ko. I can still remember it, Christine. Bulong niya sa akin habang dinadampian niya ng mumunting halik ang aking leeg. I can still feel the sensation of our first hot encounter. Dagdag niya bago umakyat ang halik niya sa aking panga, paitaas sa aking tenga. How we both fell in it, in pleasure. Napawang ang bibig ko nang makiliti ang tenga ko sa kanyang labi at mainit na hininga. Hindi ko alam kung anong mayroon sa sinabi ni Mr. Moller. Pero dama ko ang mas pagtindi ng init na nararamdaman ko. Maranyang inaplos ang aking pisngi. Bago niya ako muling siniilang halik, kasabay ng pag-abot niya sa rilaya ng damit ko. Ilang sandali pa, ay natagpuan ko ang sarili ko na unti-unti niyang hinuhubaran, hanggang sa ang matira na lang ay ang bra at panty ko. Tumitig siya sa mga mata ko. Punong-puno ng pagnanasa ang kanyang asul na mga mata. You're fucking hot. Mahinang sambit niya bago niya hinawakan ang isang dibdib ko at sensual yung pinisil. I want you. Dagdag niya bago niya inilapit ang mukha sa dibdib ko. Kasabay ng paggapang ng kamay niya sa aking likod at mabilis na tinanggal ang hook ng aking bra. Ilang sandali pa ay tumambad na sa kanya ang malulusog kong dibdib. Isang malakas na singhap ang kumawala sa bibig ko nang mabilis niyang sunggaban ng dibdib ko. Agad na nilamon ng mainit niyang bibig ang kanan, habang sinakop naman ng malaki niyang palad ang kaliwa, sabay na pinaglaruan yun. Dahilan para halos umikot ang paningin ko. Sir, iyon na lang ang tanging nasasabi ko, dahil hindi ko magawang kapain ang mga salitang maglalarawan sa sarap ng sensasyong nararamdaman ko. Ang mumunting mga daing ko'y kalaunay lumakas ng lumakas, lalo na ng salitan niyang paglaruan ang hinaharap ko. Nakakauhaw, nakakabaliw. Tila sinilaban na ang katawan ko dahil sa tinding init na nararamdaman ko. Hindi ko nangaramdam ang lamig na dala ng patuloy pa rin umaagos sa tubig.
Your moans are music to my ear, Christine. Mapang-akit yung bulong bago siya tumingin sa akin at umisi. Hindi ko magawang sumagot sa kanya dahil abala ako sa paghahabol ng hininga ko. Doon ko lang kasi napansin na pinipigilan ko pala ang paghinga ko. Get up. Lean against the wall. Utos na sa akin bago niya ako tinulungang makatayo. Pagkatapos ay pinasandal niya ako sa pader at doon ay muli niya akong sinunggaban ng halik, kisabay ng pagpatay niya sa shower. Hindi siya nagtagal sa mga labi ko. Muling bumaba ang kanyang halik sa aking leeg, papunta sa aking dibdib. Muli niya yung pinagpiyastahan, habang ang isang kamay niya ay dahan-dahan pumapadausdos sa pagitan ng mga hita ko. Nang maramdaman ko ang mainit niyang balat na inaaplos ang parting yun, ay hindi ko na napigilan ang paninigas ng binti ko dahil sa magkahalong kaba at kasabikan. Hindi ko rin mapigilang maalala ang sakit na nararamdaman ko nung una niya akong pasukin. Pero sa kabila ng takot at pangamba ay naroon ang kasabikan. Naroon ang katanungan na, paano kung kaya ko na? Itinigil niya ang ginagawa niya at diretsong tumingin sa aking mga mata habang nakapinta sa mga labi niya ang isang mapaglarong ngisi. Do you want me to pleasure you here, Christine? Mapang-akit niyang bulong habang titig na titig sa mga mata ko. Napalunok ako. Hindi ko kasi alam kung anong isasagot ko. Answer me. Anya habang dahan-dahang lumuluhod sa harapan ko. Do you want me to take you here? Ngumisi siya bago hinalikan ng tiyan ko. Do you want me to eat this part? Dagdag niya bago binaba ang halik papunta sa sentro ko. Kisabay ng paghila niya sa natitirang tela na nagkukuble rito. I take your silence as yes. Anya bago tuluyang pumunta roon. Sir? Nagulat kong bulalas at bagya ako pag iniurong ang balakang ko para ilayo sa kanya. Nagangat pa ring tingin si Mr. Muller, sabay ngisi sa akin. Did you like it? Anya bago muling inilapit ang mukha niya. Calm down and leave it to me. I'll make you feel good. Masuyong paninigurado niya bago ako marangi tinulak pasandal sa pader. You can grab my hair if that would make you feel better. Sabi niya bago muli akong sungkapan. Halos hindi ko na alam kung ano ang gagawin ko. Hindi ako magkamayaw sa pagdaing dahil sa labis-labis na nararamdaman. Marin akong napapapigit habang kagat-kagat ang labi ko. Napapalakas na rin ang ingay na kumakawala sa bibig ko. At maya-maya lang ay nanigas na ang mga binti ko at bahagya ng bumaon ang mga kuko ko sa balikat niya. Napawang na lang ang bibig ko dahil malapit na talaga ako nang bigla na lang siyang tumigil. Tangina, naibulalas ko dahil sa labis-labis na pagkabiting nararamdaman ko. Tila umurong ang papasabog ng sensasyong nararamdaman ko kanina. Kahit na ayaw ko ay nakaramdam pa rin ako ng iritasyon. Narinig ko ang mahinang tao ni Mr. Muller bago siya tumayo at sinila ko ng halik. Muli na naman niya akong nilunod sa sarap ng bawat hagod ng mga labi niya. Kisabay ng pag-angat niya ng isang hita ko at pilit yung inilingkis sa baywang niya. Pero dahil sa diferensya sa tangkad, ay wala siyang nagawa kundi ang buhatin ako at sabay na ilingkis ang magkabilang hita ko sa baywang niya. Hold on tight. Bulong niya sa akin bago isinandal ang likod ko sa malamig na pader ng banyo. Sir, ipapasok niyo po? Kinakabahang tanong ko sa kanya, lalo na nang maramdaman ko ang mainit niyang pagkalalaki. Yes, pabulong niyang sagot. I'll be gentle. Promise. Paninigurado niya bago niya dahan-dahang ibinaba ang katawan ko palapit sa sentro niya. It would hurt like last time. Trust me. Dagdag niya habang nakatingin ng diretso sa mga mata ko. Just look at me in my eyes. Huminga ako ng malalim bago tumango. Please. Dahan-dahan lang po. I promise. Anya bago tuluyang itinutok ang alaga niya sa aking pagkababae. Bigil ang paghinga ko habang maigpit akong nakakapit sa balikat niya. Mariin kong kinagat ang labi ko, lalo na nang tuluyan ko na siyang maramdaman.
Sir? Sambit ko nang makaramdam ako ng bahagyang kirot. Kiss me. Bite my lips if it hurts. Bite my lips if it hurts. Utos niya sa akin. Pero dahil hindi ako gumalaw, ay siya na lang humalik sa akin. Dahil sa ginawa niyang paghalik, ay kahit papaano'y nawala ang atensyon ko roon. Pero hindi rin yun nagtagal. Dahil napahiyaw ako sa sakit, nang tuluyan na to ang makapasok. Mabilis kong tinapik ang braso niya. Relax. Calm down. Masuyo niyang bulong sa akin at muling inangkin ang mga labi ko. Malamyos at maingat ang bawat galaw ng labi niya. Ramdam ko mula roon ang kagustuhan niyang mag-relax ako. Kaya pilit kong pinakalma ang sarili ko. Matapos ang ilang sandali, ay nagsalita siya. I'll continue putting it in, okay? Tumango lang ako bago huminga ng malalim para muling ihanda ang sarili ko. Ilang sandali pa lang ay napangwi na ako sa hapdi. Ramdam ko ang pag-a-adjust ko dahil sa higante niyang alaga. Pakiramdam ko ay punong-puno ako. Nakagat ko ang balikat niya dahil na rin sa hapdi sa bawat pagulos niya. Slower. Angal ko dahil sobrang init at hapdi ng kasilanan ko. Take it slow, sir. Pakiusap ko. Mawawala rin ang sakit mamaya. Trust me. Tugon niya at mas binilisan pa ang pag-angkin sa akin. Dahil na rin sa mahapdi pa rin, ay napayaw na ako. Pinuno ng mahalinghing ko ang buong banyo. Bumaon na rin ang mga kuko ko sa likod niya dahil yun lang ang naisip kong paraan para maibsan ang sakit ng nararamdaman ko. Maya-maya pa ay nagsimula na akong masanay. Nawawala na ang hapdi at sakit at napapalitan na ng kakaibang sensasyon na hindi ko maipaliwanag. Nakapanghina, nakakalunod. Tingin ko'y tinatakasan na ako ng lakas. Rinig na rinig ko ang mabibigat niyang paghinga habang umiindayog sa akin. Napading na rin ako at ilang beses na nakalmot ang likod niya dahil tuluyan ang napalitan ng sarap ang sensasyong nararamdaman ko. Napapatirik na ang mga mata ko sa tuwing isinasagad niya yon. At sobrang lakas ng mga hiyaw ko dahil talagang nalulunod ako sa sarap at gigil. Hindi nagtagal ay nakaramdam ako ng tila pagsabog. Sunod-sunod ang daing na kumawala sa akin, kasabay ng pagtakas ng lakas sa buong katawan ko. At ganoon din si Mr. Muller. Mabilis na yung inalis. At nakaramdam ako ng hapdi sa paghugot niya. Napatitig na lang ako roon dahil hindi pa rin ako makapaniwalang nagawa kong makaya ang ganoon kalaking pagkalalaki. Ilang sandali pa ay bumagsak siya sa ibabaw ko. Dinig na dinig sa buong banyo ang tunog ng marahas naming pagbuga ng hangin. Kapwa naghahabol ng hininga at kapwa nangihina.